Ang babaeng ito ay naghahanda ng isang sorpresa para sa kanyang fiancé, ngunit nakita niya ang kanyang fiancé na hinahalikan ang kanyang ex-girlfriend. Sa sobrang galit, naghanap siya ng isang kumpanya na nag-aarkila ng mga tao para sa pagpapayaman. Hindi niya inaasahan na mali ang napuntahan niya. Ang kabilang partido ay isang normal na kumpanya ng rental na nag-aalaga lang ng mga gawaing bahay at pag-aalaga ng bata. Inakala pa nila na isa siyang empleyado na nag-a-apply. Si Ji Song-yi ay isang babaeng bagong diborsyado. Sa legal na pananaw, walang masama sa diborsyo, ngunit ang mga taong nakapaligid ay tumitingin sa mga taong ito na may pagtatangi. Inaliw ni Ji Song-yi ang kanyang sarili na ang diborsyo ay hindi isang mansa. Nagsimula rin niyang ituloy ang kanyang buhay. Saan ba nagsimula ang pagkakamali? Ilang segundo lang, muntik na siyang umiyak, ngunit sa sumunod na sandali, humilik siya na parang kulog, muntik nang sumobra sa upuan. Pag-uwi ni Song-yi, hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid na babae na nasa ibang bansa ay nasa tapat ng kanyang pinto, kasama ang isang bata na hindi pa niya nakikita. Kumpara sa pagiging normal ni Song-yi, mas kakaiba si Ji Eun-gyo. Ginagawa niya ang mga bagay-bagay ng biglaan. 5 taon na ang nakalipas, nagpadala si Eun-gyo ng video sa kanyang pamilya para formal na ipahayag na bumili siya ng sperm para magkaanak dahil gusto niyang maging isang solong ina. Nagalit ng husto ang kanilang mga magulang. Agad silang pumunta sa ibang bansa para kunin siya. Ngunit ang bilis ng paglipad nila ay hindi kasing bilis ng matagumpay na operasyon ni Eun-gyo. Tapos na ang lahat. Ito ang unang beses na nakilala ni Song-yi ang anak ni Ji Eun-gyo na si Jae. Wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata, kaya nag-grimace siya para bumati. Tinalikuran siya ni Jae at sinabing isip bata siya. Nagpa siya si Ji Eun-gyo na dito na sila manirahan ni Jae. Hiningi niya kay Song-yi na ilihim ito sa kanilang mga magulang. Bukas ay kailangan niyang magtrabaho, kaya hiniling niya kay Song-yi na dalhin si Jae sa daycare. Gusto sanang tumanggi ni Song-yi, ngunit mabilis na ibinigay ni Ji Eun-gyo ang isang sobre na puno ng pera. Bilang isang taong may problema sa renta, hindi palalampasin ni Song-yi ang anumang pagkakataon na kumita. Agad niyang tinanggap ang pera at masayang pumayag. Kinabukasan, si Song-yi ay nakasuot ng itim na jacket at sobrang cool na itim na salamin para ihatid si Jae sa daycare. Alam ng mga magulang na sa klase ngayon ay may isang batang lalaki na bagong lipat mula sa New York. Naririnig ang bulungan na ang daycare na ito ay napakahirap pasukin at tiyak na mayaman ang pamilya ng batang ito. Marahil ay matatas magsalita ng Ingles ang ina ng bata. Hindi alam ni Song-yi na napagkamalan siyang ina ni Jae. Ibinigay niya ang mga dokumento ni Jae at nang makita ang napakataas na tuition fee, hindi niya maiwasang mamangha. Mukhang hindi na sayang ang oras ng kanyang kapatid sa Amerika at mukhang kumita siya ng malaking halaga. Pagkatapos ihatid si Jae sa paaralan, nagpunta si Song-yi sa isang coffee shop para magtrabaho. Ang may-ari ng shop ay isang gwapong lalaki na madalas niyang hangaan. Patuloy niyang pinaalalahanan ang sarili na hindi siya dapat maakit sa itsura. Ang may-ari ng shop ay isang halimaw. Ang pangalan niya ay Song-yi, ngunit sadyang tinatawag siya ng may-ari ng tindahan na Sally. Kahit ilang beses siyang itama, ganoon pa rin ang tawag niya. Sa sandaling ito, isang customer ang tumampal sa mesa at nagtanong kung tapos na ba ang kanyang order. Hinila ni Song-yi ang may-ari ng shop para gawin siyang kalasat. Bago magpaliwanag, umiti muna ang may-ari. Ang ngiti niya ay gwapo, nakakaakit sa mga babae, hindi sa mga lalaki. Sinamantala ni Song-yi ang pagkakataon para ilabas ang kape. Kaya't isang panganib ang nalutas ng kanilang dalawa. Sa isip, minumura ni Song-yi ang may-ari ng shop na mabagal kumilos at walang pakiramdam. Ngunit dahil gwapo siya, maaari niyang patawarin ang lahat ng kanyang mga kapintasan. Samantala, si Jae, na gwapo rin, ay nakatagpo ng isang taong mas prangka kaysa kay Song-yi. Maging boyfriend kita, ha? Ano? Sinundo ni Song-yi si Jae pagkatapos ng klase. Gusto siyang kaibiganin ng mga nanay, pero pagtingin nila, malayo na siya. Nag-usap-usap sila tungkol sa trabaho ni Song-yi. Narinig nila na nagtatrabaho siya sa isang financial company sa business district at nagmamaneho ng supercar. Pero ang totoo, ang sasakyan ni Song-yi ay isang bisikleta lang. Para makabayad ng renta, bukod sa part-time na trabaho sa coffee shop, nagde-deliver din siya. Nang dumaan siya sa isang real estate center, natuklasan ni Song-yi na nabawasan ang presyo ng kanyang bahay. Humiling siya sa ahente na idikit ang kanyang anunsyo na key for sale sa pinaka-prominenteng lokasyon. Sinabi ng ahente na hindi maganda ang lokasyon ng bahay niya at mahirap ang transportasyon. Ang mga bahay na may magagandang kondisyon, hindi kailanman mag-aalala na hindi mabenta. Halimbawa, sa subdivision sa likod, hindi makabili si Song-yi ng bahay doon, ngunit nagkataon na nakakuha siya ng order mula sa isang residente roon. Ibinigay ni Song-yi ang order sa babaeng nagbukas ng pinto. Hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay si Choi Hana, ang kanyang dating matalik na kaibigan na naging estranged dahil sa ilang kadahilanan. Upang hindi makilala, mabilis na tumakas si Song-yi. Ngunit habang nagmamadali, nagkamali siya. Dahil nadulas, gumulong siya sa sahig ng ilang beses. Nang makitang lalabas si Hana upang tingnan ang kanyang kalagayan, agad na tumakbo si Song-yi sa fire escape upang magtago. Hindi inaasahan ni Song-yi na pagkatapos ng maraming taon na walang komunikasyon, kasal na pala si Hana at nakatira sa isang marangyang lugar. Ipinapakita nito na nag-asawa si Hana ng isang napakayamang lalaki. Pag-uwi niya, nakita ni Jae Eun-gyo na nasugatan ang braso ni Song-yi. Nag-alala rin si Jae at tinanong kung masakit ba. Naantig si Song-yi at niyakap si Jae habang umiiyak ng malakas. Nang malaman na nahihirapan siyang kumita ng pera para bayaran ang utang, nag-alok si Jae Eun-gyo ng isang kondisyon. Babayaran niya ang buwan ng gastos at kalahati ng interes sa bahay ni Song-yi. Ang kondisyon ay dapat bawasan ni
ni Song-yi ang kanyang part-time na trabaho para tulungan siyang alagaan si Jae. Kahit anong utos mo, boss. Kailangan ba kitang tulungan sa pag-aayos ng kama? Isang umaga, habang nagluluto si Song-yi para kay Jae, narinig niya ang sigaw ni Ji Eun-gyo mula sa banyo. Tumakbo siya para tingnan at nakita ang inidoro na puno ng sabon. Galit na tinawagan ni Song-yi ang management ng building, ngunit magkaiba ang kanilang sinasabi. Sa panig ng management, isang automated voice ang sumasagot, at kahit ano pa ang sabihin niya, paulit-ulit lang ang isang pangungusap mula sa kabilang linya. Dinala ni Song-yi si Jae sa daycare. Ayaw niyang bumati sa iba para maiwasan ang walang kabuluhang pakikipag-usap. Alam niya na kapag nakipag-usap siya sa mga estranghero, agad nilang itatanong ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit ang kinatatakutan niya ang siyang nangyari. Tinawag siya ng isang magulang. Mabilis na nag-isip si Song-yi kung paano sasagot ng magalang, ngunit may distansya, upang mawala ng gana ang kabilang partido na magtanong pa. Gayunpaman, paglingon pa lang niya, bago pa siya makapagsalita, may tumawag na sa kanyang pangalan mula sa gilid. Hindi inaasahan ni Song-yi na makikita niya si Hana dito. Sa sandaling ito, nalaman niya na ang anak ni Hana ay kaklase ni Jae. Naguluhan siya, hindi alam kung sasabihin ba ang kanyang sitwasyon, nang marinig niya si Jae na tinawag siyang imami at yumakap sa kanya. Nagkamali si Hana at inakalang anak ni Song-yi si Jae. Ang ibang mga magulang ay nasa paligid din, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang pagpapaliwanag ay magiging komplikado, kaya naisip ni Song-yi na hayaan na lang silang magkamali. Hinila niya si Jae at umalis. Ilang segundo pa lang, tinuruan ni Song-yi ang bata na huwag magsinungaling, ngunit sa sumunod na sandali, may isang magulang ng bagong bata ang pumuri na si Jae ay gwapo, tulad ni Song-yi. Sa loob-loob ni Song-yi, tuwang-tuwa siya. Nakalimutan na niya ang lahat ng sinabi niya kay Jae. Pagkatapos ay masiglang nakipag-usap. Gusto sanang ipaliwanag ni Jae na hindi niya ina si Song-yi, pero pinigilan siya ni Song-yi. Nang makarating sila sa isang lugar na walang tao, tinuruan ng bata si Song-yi, huwag kang magsinungaling, ha? Na, hindi na magsisinungaling si tita. Pinky swear. Hanggang gabi, iniisip pa rin ni Hana ang tungkol kay Song-yi. Noong high school, matalik silang magkaibigan. Maaari silang mag-usap tungkol sa lahat ng bagay. Hindi alam kung kailan, bigla silang naging estranghero. Ngayon, gusto ng ibang magulang na makipagkaibigan kay Song-yi. Inakala nila na si Song-yi ay isang matagumpay na tao na bumalik mula sa Amerika at siguradong napakahusay sa Ingles. Ngunit sa pagkakaalam niya, hindi maganda ang Ingles ni Song-yi. Hindi maalis sa isip ni Hana ang bagay na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text message kay Song-yi. Nakita ni Song-yi ang mensahe at agad na pinatay ang kanyang telepono. Hindi makatulog si Jae kaya naaliw siya sa picture ng kasal ni Song-yi. Tinanong niya kung sino ang lalaking sinira ang mukha. Naalala ni Song-yi ang lumang kwento. Nakakahiya, 58 araw na lang bago ang kasal. Masaya siyang nagpadala ng mga imbitasyon sa kanyang mga kasamahan at sabik na naghihintay na makita ang kanyang sarili sa wedding gown. Hindi niya hiniling ang kayamanan at luho, umaasa lang siyang magkasama sila hanggang sa pagtanda. Habang nasa trabaho ang kanyang asawa, pumunta si Song-yi para linisin ang kanilang kasalan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, kaya naghanda siya ng isang sorpresa para sa kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na ang asawa niya ang magbibigay sa kanya ng ibang sorpresa. Habang pumapasok siya ay hinahalikan niya ang kanyang dating nobya. Siya ay pinagtaksilan bago ang araw ng kasal. Tinawagan ni Song-ji ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na gusto niyang kanselahin ang kasal. Pinayuhan siya ng kanyang ina na naipadala na ang mga imbitasyon. Kung hindi naman tungkol sa pagtataksil, dapat niyang tiisin at palampasin ang lahat. Hindi sinabi ni Song-ji ang katotohanan na nagtaksil ang kanyang asawa. Sinabi lang niya na walang dahilan. Mag-asawa na sila sa ilalim ng batas, kaya kailangan nilang hatiin ang ari-arian. Ang utang ay kailangan ding hatiin. Inakusahan ni Song-ji ang kabilang panig na may kasalanan at sinabi na hindi siya dapat managot sa utang. Sinabi ng abogado sa kanya na magbigay ng ebidensya para idemanda ang kanyang asawa. Ngunit wala siyang ebidensya. Nang panahong iyon, sumabog ang kanyang emosyon. Siya ay marahas na binugbog ang kanyang asawa upang mailabas ang galit. Hindi niya naisipang mangalap ng ebidensya. Lumabas si Song-ji sa kanyang alaala. Hindi niya magawang balikan ang nakaraan. Sa madaling salita, ayaw niyang makita ang walang utang na iyon. Tumayo si Song-ji at pumasok sa banyo. Pagkaupo niya ay naramdaman niya ang lamig. Nagmadali siyang tumayo sa gulat. Nakita niyang nagsisimula ng bumula ang banyo. Galit na kinuha ni Song-ji ang mga gamit at pumunta upang makipag-usap sa kapitbahay sa itaas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang nagbukas ng pinto ay ang kanyang dating nobyo na mayroon siyang madilim na nakaraan noong siya ay 21. Ang dating nobyo ay tumingin sa kanya na may nagniningning na mga mata at hindi niya mapigilang lumapit sa kanya. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw sa likod ang asawa niya at sa sandaling iyon, gusto niyang ipakilala si Song-yi. Ngunit malakas na tinapakan ni Song-yi ang kanyang paa. Galit na galit siyang sumigaw, sinasabing hindi na magagamit ang kanilang inidoro at kailangan nilang alamin ang sanhi ng problema. Pag-uwi niya, galit na gumulong si Song-yi sa buong bahay. Gusto lang niya ng isang tahimik na buhay, ngunit ang mga kakilala ay isa-isang lumilipat dito na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Oras na para sa paaralan, ngunit si Jae ay nakasuot pa rin ng swimwear at ayaw magpalit. Matyagang kinumbinsi ni Song-yi ang bata na magpalit ng damit, ngunit sinamantala ni Jae ang pagkakataon na maglagay ng kondisyon. Magpapalit ako ng damit pero sa daycare, kailangan mong magpanggap na nanay ko. Natatakot si Song-yi na
Nagtago si Song Yi sa likod ng mga salamin sa mata para hindi makita si Hana sa daycare. Pagdating sa daycare, ipinakilala ni Jae si Song Yi bilang kanyang ina sa guro at sa mga kaklase. Galit na kumakaway si Song Yi, ngunit naniniwala pa rin ang lahat na siya ang ina ni Jae. Inakala nila na kumakaway siya bilang paalam. Matapos ihatid si Jae sa paaralan, nagpunta si Song Yi sa coffee shop para magtrabaho. Habang nakikipag-usap siya sa may-ari ng shop sa counter, biglang dumating ang mga magulang, kaya hindi siya nakaiwas. Masiglang pinalibutan siya ng grupo ng mga magulang at inakala na siya ang may-ari. Gusto sanang magpaliwanag ni Song Yi, ngunit itinulak siya ng may-ari sa upuan at sinabihan na makipag-usap na lang sa mga magulang. Ang grupo ng mga magulang patuloy nilang gusto na makasama ng kanilang anak si Jae sa pag-aaral ng Ingles, kaya gusto nilang makipag-ugnayan kay Song Yi. Sa oras na ito, habang nasa trabaho si Hana, nakatanggap siya ng mensahe sa grupo. Nagpadala ang 3 tao ng litrato ni Song Yi na nakita nila sa coffee shop. Si Hana, na nababahala na hindi sinasagot ni Song Yi ang kanyang mensahe, ay lalong hindi naging komportable nang makita si Song Yi na masiglang nakikipag-usap sa ibang mga magulang. Sa wakas ay na-escort ni Song Yi ang grupo ng mga magulang palabas. Ang trahedya ay ang mga magulang ay araw-araw na nagpapagyabang tungkol sa kanilang kayamanan para ipakita ang kanilang pagiging superior. Ngunit sa huli, hindi sila nagbayad para sa kape. Otomatiko nilang inakala na dahil si Song Yi ang may-ari, maaari silang uminom ng kape ng libre. Naiwan si Song Yi na magbayad mula sa kanyang sariling bulsa. Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi niya, nakita ni Song Yi ang isang note na nakadikit sa kanyang pinto. Binalaan siya ng kanyang kapitbahay na huwag iwanan ang mga laruang sasakyan ng mga bata sa pampublikong lugar. Ninisya ni Song Yi, ang mga taong nakatira dito ay hindi normal. Kailangan kong umalis dito sa lalong madaling panahon. Pag-alis niya, yumuko ang lalaking tapat ng bahay para mag-scroll sa telepono. Nadulas siya sa laruang sasakyan at muntik nang mahulog. Nabasa ko na ang note pero nandito pa rin? O baka dapat ako na lang ang magligpit? Pumunta si Song Yi sa supermarket para mamili. Nakita niya si Hana doon at binati siya ni Hana. Natakot si Song Yi at mabilis na tumakas. Nagsimula silang maglaro ng pusa at daga. Nahuli si Song Yi ni Hana. Wala siyang choice kundi ang labis na mag-reluctant na makipag-usap kay Hana tungkol sa nakaraan. 15 taon na silang hindi nagkita. Tinanong ni Hana si Song Yi kung bakit hindi siya nanatili sa New York. Sa kabila ng lahat, mas maganda ang buhay doon. Ngayon na bumalik na siya sa Korea, baka maging problema pa ang paghahanap ng trabaho. Nagbuntong hininga si Song Yi. Sa tuwing nakikipag-usap si Hana, parang isang boss na sinisermonan ang kanyang empleyado. Palagi siyang nagpapanggap na nag-aalala para sa kanya, pagkatapos ay basta na lang hahatol kung maganda ba ang kanyang buhay. Sa huli, pinaparamdam lang nito kay Song Yi na napakalungkot niya. Ito ang dahilan kung bakit niya pinutol ang komunikasyon kay Hana noon. Hindi siya masaya sa patuloy na paninira ni Hana sa kanya at hindi man lang siya pinupuri kahit isang beses. Nagalit din si Hana. Ang mga lalaking dinala ni Song Yi noon ay laging kakaiba. Hindi siya maaaring tumingin lang habang si Song Yi ay nagbubulalas ng lihim dahil sa pagkataranta. Kaya nga nagdiborsyo na ako, masaya ka na? Pagkatapos nilang kumalma, sabay silang nagbalik tanaw sa panahong magkasama sila. Noon, inakala nilang magiging magkaibigan sila habang buhay kahit maging matanda na, ngunit ngayon ay nag-iisa na siya. Nang gabing iyon, naisip ni Choi Hana ang sitwasyon ni Song Yi. Inakala niyang si Song Yi ay isang single mother na nagpapalaki sa kanyang anak ng mag-isa. Dahil sa awa kay Song Yi, hindi niya napigilang lumuha. Sa kabilang banda, tinanong ni Song Yi si Jae kung bakit gusto nitong maging nanay niya. Ipinaliwanag ni Jae ang dahilan, ayaw niyang lagi siyang ang sinasundo. Sa huli, gusto lang niyang patunayan sa ibang mga kaibigan niya na may nanay siyang sumusundo sa kanya pagkatapos ng klase. Naantig si Song Yi, hindi niya matiis na tanggihan si Jae, kaya nagpatuloy siyang magpanggap na nanay. Ang 3 bata sa grupong iyon ng mga magulang ay nasa craft class. Nais din nilang imbitahan si Jae, kaya humingi sila sa guro ng dagdag na slot. Ang guro ay ang asawa ng dating kasintahan ni Song Yi. Nagulat siya nang makita ang litrato ni Song Yi. Hindi niya alam kung bakit lagi siyang nakakakita ng mga kakilala. Nang panahong iyon, nakita rin ni Song Yi ang kanyang ex-boyfriend sa Giphy. Nagpakitang gilas ang ex-boyfriend niya sa harap niya at inaya siya sa isang date. Nagtayuan ang balahibo ni Song Yi at mabilis siyang umalis. Bumalik ang grupo ng mga magulang sa cave. Nang makarating sila sa cave, napilitang itigil ni Song Yi ang trabaho para asikasuhin sila. Isa sa mga magulang ay nagpadala ng group buying message at inimbitahan ang lahat na bumili. Agad na nag-order ang 2 pang magulang. Natulala si Song Yi sa presyo. Sinabi niyang kailangan niyang magtipid sa buwang iyon. Tinawanan siya ng grupo ng mga magulang at sinabing si Choi Hana lang ang marunong magtrabaho buong araw. Mayroon siyang magarang bahay na walang utang at hindi kailanman bumili ng mga gamit. Si Hana lang ang hindi nila kauri at bihira rin itong magpakita. Sa pagkakataong iyon, hindi pa kumakain si Hana ng tanghalian. Nagmamadali siyang tapusin ang trabaho para makakuha ng leave sa hapon at sunduin ang kanyang anak. Pero bago siya umalis, nakatanggap siya ng abiso na may kailangang gawin na urgent task. Tinawagan niya ang kanyang asawa para sunduin ang kanilang anak. Ngunit mayroong investor dinner ang asawa niya kaya hindi ito makakauwi ng maaga. Ang kanyang biyenan ay nagbakasyon kaya wala sa bahay. Hindi pwedeng humiwalay si Choi Hana. Habang naghahanda siyang tawagan ang guro sa daycare, biglang galit na tinawagan siya ng kanyang department head. Galit na galit ang department head. Maaari naman niyang ipasa ang trabaho sa iba, ngunit gusto pa rin niya itong gawin ng mag-isa. Mayroon na siyang 2 anak
anak at ngayon ay buntis pa sa ikatlo. Mahirap na nga ang magpatuloy sa trabaho, kaya hindi niya dapat na akuin ang lahat ng gawain. Dapat niyang matutong humingi ng tulong, maging sa trabaho man o sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Umiyak si Hana. Ginagawa niya iyon dahil natatakot siyang ma-kick out sa market dahil sa kanyang pagbubuntis. Ang pag-unawa at pag-aalala ng kanyang department head ay nagpagaan sa kanyang napakiramdam. Pagbalik sa opisina, ipinasa ni Choi Hana ang gawain sa mga miyembro ng kanyang team. Nag-leave pa rin siya para sunduin ang kanyang anak gaya ng plano. Naunawaan ng mga empleyado ang sitwasyon ni Hana kaya nag-volunteer silang tulungan siya. Nakaantig sa kanya ang narinig niya. Sa wakas, umalis siya sa kumpanya ng may kapayapaan sa loob. Tinawagan ni Hana ang guro sa daycare para sabihin na susunduin na niya ang kanyang anak, ngunit sinabi sa kanya na nasundo na ito ni Ji Sung-yi. Sa sandaling iyon, si Sung-yi ay nagpapanggap na super nanny. Gumawa siya ng iba't ibang laro para patawanin ang tatlong bata. Inabutan ni Choi Hana si Ji Sung-yi ng pera para pasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Bukod pa rito, hindi siya nakatulong kay Sung-yi ng mga anak ito kay Jae, kaya ang perang ito ay para sa kompensasyon. Nagdesisyon si Sung-yi na linawin ang lahat kaya isinalaysay niya ang tungkol sa panloloko ng kanyang asawa, ang diborsyo, ang pagkakautang niya sa upa, ang katotohanang si Jae ay kanyang pamangkin at na hindi siya ang may-ari ng cave. Ipinaliwanag ni Sung-yi na hindi niya sinasadyang itago ang mga bagay-bagay. Hindi rin niya alam kung saan nanggaling ang mga chismis, ngunit lumaki ito na parang snowball. Inaliw siya ni Hana at sinabing ganoon talaga ang lugar nila, lalo na ang grupong iyon ng mga magulang. Mukha silang palakaibigan sa labas, ngunit nagpaplano sa likod. Ngunit masaya siya na muling nagpakita si Ji Sung-yi at magiging malapit na ulit silang dalawa gaya ng dati. Emosyonal din si Sung-yi, ang paghahanap sa kanyang dating kaibigan ay parang paghahanap sa nawawalang kayamanan. Inilabas nilang dalawa ang mga bata at nagkataong nakita nila ang isang magulang mula sa grupo na ibinabalik ang mga pinamili niya kaninang umaga. Napaisip si Sung-yi, nang lumipat siya, naisip niyang siya lang ang kakaiba at hindi makakasama sa kanila. Hindi niya inaasahan na lahat pala ay mababait lang sa harapan, ngunit pare-parehong may bahid sa likuran. Habang natutulog, hindi sinasadyang nasagot ni Sung-yi ang tawag ng kanyang ex-boyfriend. Nakaupo ang ex-boyfriend sa labas ng hagdan at palihim siyang tinawagan. Nakikiusap siyang makipagkita ng mag-isa kay Ji Sung-yi at sinabi na pagkatapos nilang magpakasal, magkasama lang silang mag-asawa bilang mga kasamahan. Nag-alarm si Sung-yi, nagdududa na ito ay isang taktika ng panlilinlang mula sa isang lalaking may asawa. Ikinuwento ni Sung-yi ang tungkol sa pakikipag-date ng kanyang ex-boyfriend kay Choi Hana. Nagduda si Hana na ang lalaki ay isang tila playboy na laging naghahanap ng iba. Pinayuhan niya si Sung-yi na maging maingat. Bukod pa rito, mula nang lumipat si Sung-yi sa bahay, puro masamang bagay ang nangyari. Naisip ni Hana na masama ang feng shui ng bahay, kaya iminukahi niya na magpabasa siya sa isang fortune teller. Nakaramdam ng kahihiyan si Sung-yi dahil wala siyang pera para magpabasa. Marahil ay malas lang siya kamakailan. Pagka-uwi ni Sung-yi sa bahay, nagkataon na nakita niya ang kanyang kapitbahay sa tapat na nagdidikit ng sticky note sa pinto niya. Inihiling niya na alisin niya ang laro ang sasakyan. Lumapit si Ji Sung-yi at sinabing hindi nakaharang ang laro ang sasakyan sa fire alarm at hindi labag sa batas na ilagay ito roon. Pero ang lalaki ay isang abogado. Nangangatwiran siya na nakaharang ito sa daanan niya. Tiningnan ni Sung-yi ang sarili niyang mga papel at nalaman niya na ang lalaking nasa harap niya ay ang abogadong humawak sa kanyang diborsyo. Nag-away pa sila noong panahong iyon. Nang sandaling iyon, nakilala rin siya ng lalaki. Napaisip siya na talagang mapagbiro ang tadhana at ang mga taong hindi niya gusto ay nagkakasama-sama. Lubos na naniwala si Sung-yi na may problema sa feng shui ng bahay. Kinabukasan, agad siyang pumunta sa isang fortune teller. Binanggit agad ng manghula na nasa impyerno siya. Lahat ng pumupunta roon ay may problema sa mga lalaki. Tinanong ni Ji Sung-yi kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Pumasok ang diwata sa manghula. Sa pamamagitan ng kapalaran na nakuha ni Sung-yi, nahulaan niya na walang problema ang feng shui ng bahay. Nasa malapit lang ang Prince Charming at magpapakasal siya sa susunod na taon. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay 78. Bumalik si Sung-yi sa bahay na may mabigat na puso. Gusto niyang malaman kung sino ang nakatagong Prince Charming sa tabi niya. Ayaw niyang maghintay hanggang sa siya ay tumanda para magpakasal. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message mula sa kanyang ex-boyfriend. Inaya siya nitong magkita sa ibaba. Pumunta si Ji Sung-yi sa tagpuan. Gusto niyang sermonan ang kanyang ex-boyfriend para matauhan ito. Alam niya na hindi makakalimutan ng mga lalaki ang kanilang unang pag-ibig, ngunit ang kanyang ex-boyfriend ay may asawa na, kaya hindi dapat ito mag-isip ng kahit ano tungkol sa kanya. Hindi niya inaasahan na biglang lumuhod ang ex-boyfriend na si Seok Jin-ho at nangako na mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya kaya ang isang relasyon na may pag-ibig lang at walang intimacy. Kailangan niya ang tulong ni Sung-yi. Inilipat ni Sung-yi ang usapan sa ibaba para masabi ni Jin-ho ang buong katotohanan. Nagreklamo si Jin-ho na nirerespeto niya ang kagustuhan ng kanyang asawa. Gagawin niya ang lahat ng gusto ng kanyang asawa. Bago sila mag-asawa ay magkaroon ng intimacy. Lagi siyang gumagawa ng isang malambing na kapaligiran. Masyadong masaya ang asawa niya tungkol doon. Ngunit simula noong nakaraang ilang buwan, biglang naging malamig ang asawa ni Seok Jin-ho. Tuwing gabi, pinapanood lang ng asawa niya ang kanyang ipad at tumatawa. Hindi siya pinapansin. Nagbigay si Jin-ho ng iba't ibang
senyales at sinuri niya ang ipad ng asawa niya nang hindi ito nakatingin, ngunit hindi niya mabuksan ang password. Nag-aalala si Jinho na niloloko siya ng kanyang asawa, kaya humingi siya ng tulong kay Ji Song-hee bilang isang babae upang analisahin kung ano ang iniisip ng kanyang asawa. Tiningnan ni Song-hee si Jinho habang umiiyak ito at nangako siyang tutulong siya na malaman kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, pumunta si Song-hee sa cave para magtrabaho. Inilabas niya ang anting-anting na binigay ng manghula at nag-isip kung sino ang Prince Charming sa tabi niya. Nang makita ng may-ari ng cave ang anting-anting, tinanong niya kung nagbabasa ba siya sa manghula. Tiningnan ni Ji Song-hee ang may-ari ng cave na si Kim Yi-an. Bigla siyang naalala sa sinabi ng manghula na nasa malapit lang ang Prince Charming. Agad niyang inilista si Yi-an bilang isang prinsipe. Bukod pa rito, mas naging masigasig si Yi-an sa kanya ngayon. Inaya niya siyang kumain ng magkasama. Nagpunta sila sa isang restaurant. Kinabahan si Song-hee. Para hindi niya palampasin ang pagkakataon na ito, pumunta siya sa banyo para mag-ayos. Naglugay siya ng buhok para magmukhang mas bata. Pagbalik niya sa upuan, ginamit ni Song-hee ang malambing na tono sa pakikipag-usap kay Yi-an. Tinanong niya kung ilang taon na ito at hula niya ay nasa 30 na ito. Ang 5-year age gap na relasyon ay katanggap-tanggap sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Kim Yi-an ay 28 lang, na lubos na wala sa kanyang mga inaasahan. Sa sandaling iyon, ang abogado na si Cha Hyun-woo, na kapitbahay din niya, ay kumakain kasama ang kanyang kliyente. Narinig ng kliyente ang ingay sa kabilang panig at tiningnan ang dalawa. Nagduda siya sa relasyon ni Ji Song-hee at Yi-an at naisip ang kanyang sariling asawang nangaliwa. Agad na nag-alab ang galit sa loob niya. Gusto niyang sunugin ang lahat ng mga nangangaliwa. Hindi alam ni Song-hee na may galit ang estranghero sa kanya. Pagkatapos kumain, lumabas silang dalawa. Nakita ni Song-hee na nakatalikod sa kanya si Yi-an at itinaas ang kanyang kamay. Nahulaan ni Ji Song-hee na gusto ni Kim Yi-an na kumapit siya sa braso nito. Ngunit sa sumunod na sandali, natuklasan niyang isinusuot lang ni Yi-an ang kanyang helmet. Pagkatapos niyang magpaalam, sumakay ito sa kanyang scooter at umalis. Nag-isip ng malalim si Song-hee. Inanalisa niya na ang scooter ay maaaring kumakatawan sa puting kabayo. Pinuto ni abogado Hyun-woo ang kanyang pag-iisip. Pinagtawanan niya siya na, bilang isang babaeng nasaktan sa kanyang diborsyo, mabilis siyang naghanap ng ibang lalaki. Nag-away silang dalawa nang hindi pa sila nakakapag-usap ng husto, at pagkatapos ay umalis na silang pareho. Kinabukasan, nakita ni Song-hee na pumunta sa cave ang asawa ni Jinho na si An Chanyang. Masaya ang asawa habang nanonood sa kanyang ipad. Nais niyang pag-aralan kung ano ang sikreto sa ipad. Pero napakalayo ng distansya, kaya hindi niya makita ng malinaw. Sa sandaling iyon, nalobat ang ipad ng babae, kaya humingi siya ng tulong sa counter para i-charge ito. Pagkatapos niyang kumpirmahin na bumalik na ang babae sa kanyang upuan, agad na in-unlock ni Ji Song-hee ang password. Nakita ni Kim Yi-an na nahihirapan siyang isolve ito, kaya kinuha niya ang ipad. Nagtagumpay siyang i-unlock ang password gamit ang fingerprint na naiwan. Ipinrint ni Song-hee ang mga nilalaman ng ipad at ipinadala kay Seok Jinho. Natuklasan niya na si An Chanyang ay hindi nangangaliwa, kundi masugid lang na nagbabasa ng mga nobela. At siya pa ang may pinakamataas na SEA membership. Galit na galit si Jinho. May abis na nga siya at gwapo, pero bakit hindi siya pinapansin ng kanyang asawa, at sa halip ay nagpapanta siya sa mga katang-isip na karakter. Inanalisa ni Ji Song-hee na bago pa man magsimula si Seok Jinho, inaayos na niya ang temperatura at humidity ng kwarto. Pero hindi ganoon ang ginagawa ng mga dominanteng SEA sa mga nobela. Iminungkahi ni Song-hee na pumili si Jinho ng isang dominanteng SEA type at subukan itong gayahin. Nang gabing iyon, ginaya ni Jinho ang dominanteng SEA. Hindi na siya nag-aalala sa reaksyon ng kanyang asawa at sinabi ang ilang matapang na salita na gaya ng isang SEA. Totoong nangyari ang isang himala. Agad na nagliwanag ang mga mata ni An Chanyang. Masigla siyang humiling sa kanya, paulit-ulit. Agad na nagpadala ng text message si Jinho kay Song-hee para magpasalamat. Hindi inaasahan ni Song-hee na sa pamamagitan lang ng pagbibiro ay naresolba niya ang problema. Laki ang naramdaman niyang tagumpay. Pero sa sandaling iyon, naalala ni An Chanyang ang eksena noong nakaraang gabi. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang kanyang asawa. Palagi niyang iniisip na ang kanyang asawa ay hindi ganoong klaseng lalaki na nag-iisip ng malalim, kaya nagduda siya na mayroong nagturo sa kanya sa likod. Nalutas ni Ji Song-hee ang problema ni Seok Jinho, ngunit siya naman ang may isang mahirap na problema. Nag-organisa pala ang daycare ng isang father and son activity at partikular na hinihiling ang paglahok ng mga ama. Walang ama si Jae, kaya humiling siya kay Song-hee na humanap ng temporaryong ama para sa kanya. Walang lalaki si Song-hee sa paligid niya na pwedeng gumanap sa role na ito. Ipinahayag niya na wala siyang magawa. Labis na nadismaya si Jae. Naging malungkot ang bata. Narinig ni Kim Yi-an iyon at sinabing siya ang magiging ama ni Jae para sa aktibidad. Magaling siya sa mga laro. Ang mga bagay na tulad nito ay madali niyang masosolusyonan. Naging masaya si Jae. Nagpasalamat din si Ji Song-hee kay Yi-an sa pagtulong. Kinabukasan, maaga siyang nakatanggap ng text message mula kay Yi-an na nagsasabing hindi siya dapat mag-alala. Sa araw ng aktibidad kasama si Jae, pwede na siyang magsarado ng cave ng isang araw. Naisip ni Song-hee na may isang paliwanag lang sa ginagawa ni Yi-an at iyon ay gusto siya ni Yi-an. Habang nagmamalaki siya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Seok Jinho.
Sa kabilang linya, humihingi ng tulong si Seok Jinho at humihingi sa kanya na dalhin ang susi. Matapos maging bukas ang isipan ni Jinho, hindi na mapigilan si An Chanyang. Sa pagkakataong ito, lumabas silang dalawa at umupa ng kwarto. Nagdala sila ng maraming props. Handa na si Chanyang, naghihintay na lang siyang buksan ni Jinho ang mga props. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Jinho na nakalimutan niyang dalhin ang susi. Ayaw niyang sirain ang muod ng kanyang asawa, kaya tumawag siya kay Ji Song-yi para dalhin ang susi. Ginawa ni Song-yi ang kanyang makakaya. Pumunta siya sa bahay ni Jinho para kunin ang susi at pumunta sa hotel. Nakasakay siya sa elevator kasama ang isang lalaking nakasuit. Hindi niya inaasahan na pagpasok niya sa elevator. May isang babae ang sumugod palabas at sinabunutan siya. Sinasabing isa siyang mistress. Nakaalis ang lalaking iyon sa gitna ng kaguluhan, samantalang si Song-yi, na biktima ng hindi pagkakaintindihan, ay walang nagawa kundi magpaubaya. Ipinaliwanag niyang hindi niya kilala ang lalaking iyon, ngunit patuloy siyang hinila ng babae at gusto siyang suntukin. Biglang dumating si Hyunwoo at inilayo ang babaeng iyon, na siyang customer na nagmaliit kay Song-yi sa coffee shop. Pinayuhan siya ni Hyunwoo na kumalma. Pagkatapos makaalis ni Song-yi, nagalit siya, at para makaganti, mabilis siyang sumugod sa babaeng iyon. Sinubukan ni Hyunwoo na awatin sila, ngunit nadamay siya. Hinawakan ng dalawang babae ang kanyang buhok at ayaw siyang bitawan. Hirap na hirap siyang inaawat ang dalawa, ngunit itinulak siya at natumba sa lupa. Sinasabi niya na si Song-yi ay isang babaeng may kalaguyo na nang aakit sa asawa ng iba, ngunit nang makita niya ang kalaban niya na bumaba mula sa sasakyan na suot-suot ang kwintas niya sa liig, sa kanya lang nalaman na nagkamali siya ng tao. Agad siyang sumugod at sinabunutan ang kalaban niya. Humingi ng paumanhin si Hyunwoo kay Song-yi dahil nagalit ang kanyang kliyente at nawala ng bait, at ang nangyari ay isa lamang na hindi pagkakaintindihan. Nang malaman ni Song-yi na niloloko ang asawa ng babaeng iyon, mabilis siyang tumulong upang harapin ang kalaban niya. Natakot si Hyunwoo na lumaki pa ang gulo, kaya tumawag siya agad ng pulis. Sa oras na ito, si Jinho sa itaas ay nagmamadaling naghihintay kay Song-yi para ibigay ang susi dahil nag-aalala siyang matagal nang naghihintay ang kanyang asawa. Nawawalan siya ng pasensya, kaya lumabas siya na nakasuot ng transparent na damit para maghanap ng taong mahihiraman ng gamit. Nang makita siya ng mga taong dumadaan, inakala nilang manyakis siya, kaya inireport nila ito sa grupo ng mga pulis na nag-aasikaso sa gulo kanina. Nakita ni Song-yi na kinakausap ng pulis si Jinho, kaya gumawa siya ng iba't ibang senyas para makuha ang atensyon niya. Pagkatapos, inilagay niya ang susi sa tabi ng fire cabinet at senyasan si Jinho na kunin ito. Matapos gawin ang lahat, tahimik na umalis si Song-yi. Sa wakas, nakaalis din siya sa gulong iyon. Kinabukasan, si Hyunwoo ay nasa harap ng bahay ni Song-yi. Gusto niyang mag-doorbell, ngunit nahihiya siya. Habang nalilito, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Song-yi. Nakatingin si Song-yi kay Hyunwoo na hindi maintindihan ang nasa isip niya. Nag-aatubili siyang sabihin na kailangan niyang magtrabaho. Nakita ni Song-yi na may gusto siyang sabihin, kaya't sinabi niya ang paghingi ng paumanhin mula sa kanyang kliyente. Humingi rin ng tawad si Song-yi kay Hyunwoo sa pagsasabunot sa kanya kahapon. Nang makita niya na tinanggap ni Hyunwoo ang paghingi ng paumanhin nang walang sinasabi, nainis si Song-yi at hiniling na mag-sorry din siya pabalik. Si Hyunwoo, na isang tuwid na tao, ay naniniwala na wala siyang ginawang mali at hindi siya magsasalita ng maganda. Bago pa man sila magkausap, nagsimula na silang mag-away. Sa kabutihang palad, pinigilan sila ni Jae. Ikinuwento ni Song-yi kay Eun-gyo ang tungkol sa may-ari ng coffee shop na si Ian, at si Jae ay sumali sa aktibidad ng mag-ama para marinig ni Eun-gyo. Hindi sang-ayon na basta-basta siyang maghanap ng lalaki. Ngunit nang makita niya ang larawan ni Ian, agad siyang nagbago ng isip. Nang makita ang gwapong lalaking ito, kitang-kita na mayroon siyang mga atletikong katangian, at umaasa siyang masungkit agad ni Song-yi ang puso nito. Ikinuwento rin ni Song-yi kay Hana ang mga magagandang bagay tungkol kay Ian para matulungan siyang malaman kung may nararamdaman ba ito para sa kanya. Tinanong ni Hana ang mga tanong ni Chanyang, tinanong niya ang edad ng lalaki, kung mayroon siyang sariling bahay, at kung ang coffee shop ay personal na ari-arian. Pinagalitan siya ni Song-yi dahil masyado siyang nag-iisip. Ayaw ni Hana na masaktan si Song-yi, kaya kung gusto niya talagang magkaroon ng nobyo, kailangan niyang isipin ang lahat ng aspeto ng kinabukasan. Ngayon, lumipas na ang edad na magkasundo lamang sa pag-ibig. Ngunit, naniniwala si Song-yi na hindi pinipili ng pag-ibig ang edad. Pinayuhan siya ni Hana na maging matalino at huwag agad mahulog sa pag-ibig. Pag-uwi niya sa gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ian. Dahil ito ang unang beses niyang sumali sa ganitong aktibidad, nagpadala siya ng ilang litrato para tanungin si Song-yi kung angkop ba ang suot niya. Tiningnan ni Song-yi ang iba't ibang poses ni Ian at hindi niya maiwasang mapangiti na parang isang bulaklak. Kinabukasan, natuloy ang aktibidad sa nursery at lihim na nagkumpara ng mga asawa ang mga nanay. Nang dumating si Seong Tae, ang asawa ni Hana na nakasalamin at may gel sa buhok, muntik nang inakala ng lahat na isa siyang boss ng mafia na naligaw. Ang direktor ay napabulala sa takot na baka siya ay isang masamang tao. Tinanggal niya ang kanyang salamin at ipinaliwanag na siya ang ama ng kambal. Dumating din si Hana para linawin ang sitwasyon at sa wakas ay natapos na ang hindi pagkakaintindihan. Nagbigay si Hana ng prutas na binili niya para kainin ng lahat. Habang kumakain, lihim na pinag-uusapan ng mga magulang ang kakayahan sa pananalapi ng pamilya ni Hana. Lahat ng suot ni Hana at Seong Tae ay branded, kaya sigurado na malaki ang kita nila. Ang isang magulang na may galit kay Hana ay naiinis sa papuri ng iba sa kanyang pamilya, kaya sinabi niyang karaniwan lang ang
prutas na dinala ni Hana at kaya niyang makahanap ng mas magandang tindahan. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang asawa dahil si Hana ay nagtatrabaho kahit nabuntis, samantalang siya ay naghihintay lamang sa bahay para sa pera ng kanyang asawa. Nagalit ang kabilang tao kaya sinimulan niyang magsalita ng masama tungkol kay Hana. Habang tensyonado ang atmosphere, pumasok si Song-yi at Yi-an na magkasama, hawak kamay si Jae. Ang grupo ng gwapong lalaki at magandang babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Matapos ang maikling pagkabigla, sinimulan na naman ng mga magulang ang paghahanap ng problema. Pinupuna si Song-yi dahil naghanap siya ng isang batang lalaki para sumali sa aktibidad ng mag-ama sa mahalagang oras na ito. Sinagot sila ni Hana at sinabing ang ama ni Jae ay nasa New York ngayon bilang isihi ng isang kumpanya ng stock exchange at namamahala sa daan-daang bilyong private investment fund at nagtapos pa siya sa Ivy League. Ang grupo ng mga nanay na mahilig sa mayayaman at minamaliit ang mahihirap ay agad na masiglang hinila ang kamay ni Song-yi at nakiusap na hintayin niya na makabalik ang ama ni Jae. Pagbalik ng ama ni Jae, kailangan nilang mag-reunion. Hindi na matiis ni Song-yi kaya hinila niya sina Hana at Yi-an sa isang bakanting silid. Pinagalitan niya ang dalawa sa pagsasalita ng kung ano-ano. Sinabi ni Hana na totoo ang sinabi niya dahil ang sinasabi niya ay ang orihinal na nanay ni Jae, kaya hindi naman ito basta-bastang salita. Nagkunwari din si Yi-an na inosente. Sinabi niyang nakakuha siya ng senyales mula kay Hana kaya tinulungan niya si Song-yi. Nawala ng pag-asa si Song-yi kaya hinayaan niya silang lumabas para maglaro. Habang naglalaro ng throwball, ang ibang mga magulang ay nagkunwari lamang. Ngunit si Yi-an ay seryosong naglaro at nalimutan na ang lahat. Nakita ni Song-yi na puno ng sigla si Yi-an at muntik na siyang ma-inlove. Nakita ni Yi-an na muntik ng tamaan si Song-yi ng bola. Mabilis siyang kumilos at niyakap si Song-yi para ilayo. Parang may naglalabas ang mga usa sa loob ng puso ni Song-yi at sobrang sarap ng pakiramdam niya. Para makuha ang unang pwesto sa laro, ang asawa ng magulang na iyon ay dinaya si Seong-tae. Agad namang lumaban si Seong-tae at muntik na silang magkasuntukan. Pinunan ng kabilang tao si Seong-tae dahil ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas para dominahin ang asawa niya. Tinanong ni Hana ang babae kung bakit siya masama sa pamilya niya. Ang dalawang panig ay handa ng mag-away at nang malapit na silang magsuguran, ang isang lalaking magulang na medyo matanda na ay aksidenteng nabali ang buto at dinala sa ospital ng ambulansya. Pansamantalang naayos ng insidenteng ito ang gulo sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit hindi sumuko si Seong-tae at hiniling niyang malaman kung sino ang mas magaling. Ang asawa ng kabilang tao ay handang-handa sa laban. Naglaro sila ng power fight at kahit anong pigil ng kalaban ay natalo pa rin siya ni Seong-tae. Tumayo si Seong-tae sa upuan at buong yabang na tinanggap ang palakpakan ng lahat. Ang asawa ng kabilang tao ay natumba sa lupa at umungol. Humingi ng paumanhin si Yi-an kay Jae dahil hindi niya nakuha ang unang pwesto, ngunit masaya pa rin si Jae. Nagbigay din si Song-yi kay Yi-an ng isang like at nagpasalamat siya sa tulong niya. Sa kabilang banda, simula nang maging isihi si Jin-ho, mas naging malapit ang mag-asawa at mas matamis ang gabi-gabi nila. Tinanong ni Chanyang si Jin-ho kung mayroon bang nagbigay sa kanya ng ideya at nagsinungaling si Jin-ho na siya mismo ang nakahanap ng lahat. Hindi siya pinaniwalaan ni Chanyang. Lihim niyang sinuri ang telepono ni Jin-ho at natagpuan ang chat history nila ni Song-yi. Isang araw, sinundo ni na Song-yi at Hana ang mga bata mula sa paaralan. Nang maghanda silang dalhin ang mga bata sa amusement park, gusto ring sumama ng ibang mga nanay nang malaman nila ito. Naglalaro ang mga bata habang ang mga matatanda ay nagkakape. Pinahirapan na naman ng babaeng iyon si Hana. Tinatawanan niya ito na nagtatrabaho lang dahil kulang sila sa pera. Ang tamis ng pera, di ba? Sagot ni Hana. Bukod pa rito, mas malaki ang kinikita ko kaysa sa inaakala niyo. Nagulat ang kabilang tao at walang masabi. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang anak na umiiyak at nagsumbong na sinuntok siya ng anak ni Hana. Ngunit, ipinaliwanag ni Hana na hindi niya ginawa iyon. Nainis ang babae at agad niyang sinabi na walang pinag-aralan si siya. Habang nagtatalo ang lahat, biglang dumating si Chanyang. Sinabi niya na nagre-record siya kanina at nakuha niya ang video ng pagtatalo ng mga bata. Pagkatapos, ipinakita niya ang video sa lahat. Malinaw na ipinapakita sa video na ang anak ng babae ang unang nagtulak kay siya. Alam ng babae na mali siya at kahit na hindi niya gusto, humingi pa rin siya ng paumanhin kay Hana. Nagpasalamat si Hana kay Chanyang sa pagtulong niya. Nagpakilala si Chanyang sa kanyang sarili at gusto niyang sumali sa grupo ng mga babae. Nang pumayag silang dalawa na maging magkaibigan, tinanong ni Chanyang si Song-yi, "Masaya ka bang may kalaguyo ang asawa ko?" Inakala ni Chanyang na si Song-yi ang kalaguyo ni Jin-ho. Sinubukan ni Song-yi na ipaliwanag na naging magkasintahan sila noong high school, ngunit hindi sila nag-usap simula nang maghiwalay sila. Ang dahilan kung bakit sila nagkita kamakailan ay dahil humingi si Jin-ho ng payo sa kanya tungkol sa kanyang relasyon. Pagkatapos magsalita ni Song-yi, nagulat si Hana na nasa tabi niya. Dagdag pa ni Song-yi na mahal ni Jin-ho si Chanyang, ngunit nababagabag lang siya sa hindi pagkakasundo sa kanilang relasyon. Sinabi niyang nagbigay lamang siya ng ilang suhestyon. Upang patunayan na wala siyang kasalanan, pinayagan ni Song-yi si Chanyang na suriin ang kanilang chat history. Nang malaman ni Chanyang ang totoong kwento, nagpasalamat siya kay Song-yi sa pagtulong niya sa kanilang mag-asawa na muling magkaroon ng spark. Pagkatapos nilang magkaayos, tumalon-talon sina Song-yi at Chanyang sa trampoline na parang mga bata. Nagmakaawa si Chanyang na sumali sa grupo nila ni Hana. Wala siyang kaibigan dito at wala siyang makausap sa mga karaniwang araw.
Pauwi na siya nang makita niya si Chanyang at ang asawa nito na magkayakap at nainggit siya. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang knight in shining armor. Sa oras na ito, sinabi ni Eun-gyo kay Song-yi na gusto niyang dalhin si Jae sa isang bakasyon. Ang 2 araw at isang gabing bakasyon ng mag-ina ay sakto sa bakasyon ni Song-yi. Masayang-masaya si Song-yi na parang sumasayaw sa tuwa. Sa loob ng ilang panahon, naranasan niya ang hirap ng pagiging full-time na ina at sa wakas ay mayroon na siyang oras para sa sarili. Matapos umalis ni Eun-gyo at Jae, agad na nagpunta si Song-yi para maligo. Nagplano siyang magkaroon ng masayang araw sa paraang gusto niya. Ngunit naganap ang isang trahedya. Habang nawala ng balanse, malakas siyang natumba sa sahig. Sobrang sakit ng baywang niya kaya hindi siya makagalaw. Sumigaw si Song-yi para i-activate ang live function ng kanyang telepono para tawagan ang kanyang kapatid. Ngunit sayang, naka-off ang telepono ni Eun-gyo. Gusto ni Song-yi na tumawag ng pulis. Ngunit wala siyang suot ngayon kaya talagang napakahiya. Bawat minuto na lumilipas, unti-unting napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Song-yi. Nagkataon na si Chanyang ay nasa banyo rin sa itaas. Bigla siyang nakarinig ng pag-iyak. Nang makinig siya ng mabuti, nalaman ni Chanyang na nagmumula ang tunog sa inidoro. Lakas loob siyang nagtanong kung sino ang gumagawa ng gulo. Nang marinig ni Song-yi ang boses, agad siyang humingi ng tulong kay Chanyang. Mabilis na bumaba si Chanyang upang iligtas si Song-yi mula sa banyo. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagsimulang mag-alala si Hana at Chanyang na magiging matandang babaeng nag-iisa si Song-yi sa hinaharap. Kaya kailangan ng magpakasal agad. Sa mungkahi ni Chanyang, sumali si Song-yi sa isang running club. Umaasa na makakita siya ng disenteng nobyo doon. Ngunit, ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang kapitbahay na abogado na si Hyun-woo ay miyembro rin ng club. At agad niyang nahalata ang hangarin niyang maghanap ng nobyo sa club. Naramdaman ni Song-yi na nag-guilty siya at aksidenteng muntik siyang matumba. Mabuti na lang at mabilis na inalalayan siya ni Hyun-woo. Sobrang lapit ng distansya nila at dapat ay puno ng kilig ang atmosphere. Ngunit bigla siyang ibinaba ni Hyun-woo sa lupa. Naiinis at nagagalit si Song-yi at para makaganti kay Hyun-woo, inactivate niya ang kanyang motor cells at siya ang nanguna sa takbuhan. Ang pagsisikap niyang ito ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng lalaking nakasuot ng dilaw na shirt. Kusang loob siyang lumapit kay Song-yi pagkatapos ng takbo. Sinabi niya na hiwalay siya at ibinunyag na ang karamihan sa mga tao rito ay dumaan na rin sa divorce. Nagulat si Song-yi nang marinig niya ito. Akala niya ay nag-iisa siya, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon din silang sariling mga dahilan. Pagkatapos, isa-isa silang nagpakilala at sinabi ang dahilan ng kanilang paghihiwalay upang mas maintindihan ng mga interesado ang sitwasyon. Matapos ipakilala ang sarili, napansin ni Ji Song-yi na lahat ay may kani-kanyang intensyon. Tanging si Cha Hyun-woo lamang ang talagang dumating para mag-jogging. Nang matatapos na ang party, nilapitan ng lalaking nakadilaw na t-shirt si Ji Song-yi para kausapin ng pribado. Diretsahan niyang sinabi na may gusto siya kay Ji Song-yi at gusto niyang mag-usad sa susunod na hakbang kasama niya. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang cellphone at inilista ang mga bagay na inihanda niya ng maaga. Sinimulan niya itanong ang trabaho ni Ji Song-yi, sitwasyon ng anak, sitwasyon ng bahay at utang. Hindi nagustuhan ni Ji Song-yi na tratuhin siyang parang isang murang clearance item. Diretsahan niyang sinabi na kahit minsan na siyang nagdiborsyo, hindi niya nararamdaman na mas mababa siya kaninuman at ayaw niya ring maghanap ng kanyang kapares. Dahil sa sitwasyon, nilapitan ni Cha Hyun-woo si Ji Song-yi para sabay silang umuwi at hindi sinasadyang narinig niya ang mga salitang ito. Simula noon, nagbago ang impresyon niya kay Ji Song-yi. Habang papauwi, nag-usap silang dalawa. Sinabi ni Ji Song-yi na may balita na may nakatakas na kriminal sa lugar at may pabuya ang pulisya sa sinumang makakahuli sa kanya. Pagkasabi niya nito, may isang taong nakaitim, may suot na maskara at sombrero, at may hawak na parang kutsilyo, ang lumitaw sa harapan nila. Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod si Ji Song-yi sa tao at tinawag si Cha Hyun-woo para tulungan siyang dakpin ang taong nakaitim na nagpupumiglas. Nang marinig ni Ji Song-yi ang pamilyar na tunog, agad niyang tinanggal ang maskara ng lalaki at doon niya napag-alamang si Bae Seong-tae pala ito. Bago pa siya makapagtanong, tumakbo na si Bae Seong-tae at sinundan naman siya ni Ji Song-yi at Cha Hyun-woo. Nang makarating sila sa kanto, nabangga ni Cha Hyun-woo ang isa pang lalaking nakaitim. Hinila niya ang maskara nito at doon niya natuklasan na ang lalaking ito pala ang tunay na kriminal. Nang makita ng kriminal ang bato na hawak niya para ipaghiganti ang sarili, sinuntok siya ni Bae Seong-tae mula sa likuran. Pagkatapos dumating ng mga pulis at dalhin ang kriminal, tinanong ni Ji Song-yi si Bae Seong-tae kung bakit siya nakasuot ng ganoon, bakit siya nandito, at bakit siya may dalang kutsilyo. Binuksan ni Bae Seong-tae ang silver paper packaging. Napag-alamang hindi pala kutsilyo ang nasa loob kundi skewers. Ipinaliwanag niya na nagde-deliver siya. Alam ni Ji Song-yi sa kanyang kutob na may itinatago siya. Nakita ni Bae Seong-tae na umiiyak si Ji Song-yi at humihingi ng awa. Pagkatapos, nagmakaawa siya kay Ji Song-yi na huwag sabihin ito kay Choi Hana. Matapos pilitin ni Ji Song-yi, sa wakas ay sinabi ni Bae Seong-tae ang katotohanan. Bumili siya ng virtual currency para kumita ng pera. Matapos matamasa ang tagumpay, hindi na siya makapagpigil. Gusto niyang kumita pa ng mas maraming pera para mabayaran ang upa sa bahay. Kaya inilaan niya ang lahat ng pera ng kumpanya at ang
security deposit para sa bahay para ipuhunan. Bilang resulta, nawala lahat ng pera niya. Lumuhod si Bae Seong Tae at nagmakaawa kay Ji Sung Yi na huwag sabihin ito kay Choi Hana. Hindi nais ni Ji Sung Yi na itago kay Choi Hana ang katotohanan. Hiningi niya kay Bae Seong Tae na siya mismo ang magsabi kay Choi Hana. Kinabukasan, tatanungin niya si Choi Hana kung umamin na si Bae Seong Tae. Matapos umuwi, matagal na nag-isip si Bae Seong Tae. Ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Hindi sinasadya, nakita ni Choi Hana ang mortgage contract ng kanilang bahay. Nang tanungin niya ang kanyang asawa, nalaman niya ang totoo. Sa galit, umalis si Choi Hana sa bahay. Hindi siya mahanap ni Bae Seong Tae, kaya agad siyang nakipag-ugnayan kay Ji Sung Yi. Nakita ni Ji Sung Yi si Choi Hana sa parke. Naawa siya sa kalagayan ni Choi Hana, kaya sabay silang umiyak. Hindi mapatawad ni Choi Hana ang pagkakamali ng kanyang asawa at gusto niyang makipagdiborsyo. Pansamantalang dinala ni Ji Sung Yi si Choi Hana sa kanyang bahay. Ngayon ay nagbubuntis siya, kaya kailangan niyang magpahinga ng maayos. Gusto ni Choi Hana ng merienda. Walang ano-ano, dinala ni Ji Sung Yi si Ji Eun Gyo para bumili. Papunta sila sa isang tindahan sa tabi ng kalsada nang makasalubong nila si Cha Hyun Woo. Nagkataon naman na sinabi ng may-ari na ubos na ang paninda at isinasara na niya ang tindahan. Para matupad ang kagustuhan ni Choi Hana, nakiusap si Ji Sung Yi kay Cha Hyun Woo na ibigay sa kanya ang binili niya. Sinabi niyang may buntis sa kanilang bahay na gustong kumain ito. Pumayag si Cha Hyun Woo pero sinadya niyang tuksuhin si Ji Sung Yi. Itinaas niya ang pagkain ng napakataas kaya hindi maabot ni Ji Sung Yi. Habang naglalaro silang dalawa, biglang lumitaw si Kim Yi-an. Nagkataon din na pumunta siya para bumili ng merienda. Narinig niya na isinasara na ng may-ari ang tindahan. Hindi niya maiwasang manghinayang. Nagsorry ang may-ari at ipinaliwanag na ubos na ang mga dalang sangkap. Nang marinig ni Kim Yi-an ang mga sangkap na kailangan para sa fish cake, naaalala niya na may flour at itlog siya sa kanyang sasakyan na bagong bili lang, kaya pwede niyang ibigay sa may-ari. Dahil sa dedikasyon ng may-ari, nasiyahan si Kim Yi-an na nakabili siya ng isang bag ng fish cake na bagong luto. Mabait pa si Kim Yi-an na inuwi ang tatlo. Bago magpaalam, humingi ng paumanhin si Cha Hyun Woo kay Ji Sung Yi. Sinabi niya na gusto talaga niyang ibigay sa kanya ang fish cake kanina. Pinabayaan ni Ji Sung Yi ang kanyang kabaitan. Pagkatapos kumain ni Choi Hana, nagpakita siya ng kaunting kaginhawaan. Ngunit alam ni Ji Sung Yi na malalim ang pagmamahalan sa pagitan ni Choi Hana at ng kanyang asawa. Miss na rin niya ang dalawang anak. Para mapauwi si Choi Hana, nagsinungaling si Ji Sung Yi. Sinabi niya na gusto niyang bumili ng katulad na robot vacuum cleaner, kaya hiningi niya na ipatingin sa kanya kung maganda ba ito. Pinaandar ni Choi Hana ang robot vacuum mula sa malayo at sinamantala ang pagkakataon para sa pamamagitan ng kamera. Masubaybayan ang buhay ng mag-aama. Nakita niyang araw-araw umiiyak ang kanyang asawa at hindi rin siya masaya. Sa huli, pinili ni Choi Hana na umuwi kasama ang kanyang asawa. Hinarap ang mga paghihirap, nagkasundo ulit ang mag-asawa tulad ng dati. Kasabay nito, may magandang nangyari. Ang stock na binili ng mag-asawa gamit ang pera mula sa mga regalo ng mga anak ay mabilis na tumaas at kumita sila ng malaki. Masayang nagyakapan ang mag-asawa para magdiwang. Pagkatapos ihatid si Choi Hana, nakatanggap si Ji Sung Yi ng tawag mula kay Kim Yi-an. Tumakbo siya sa harap ng cave. Sabi ng isang dumaan, si Kim Yi-an ay lasing at natutulog sa sahig. Ginamit niya ang cellphone ni Kim Yi-an para tawagan ang pinakamalapit na contact number. Ginising ni Ji Sung Yi si Kim Yi-an at nag-aalalang tinanong kung gaano karami ang ininom niya. Nagulat si Ji Sung Yi nang bigla siyang halikan ni Kim Yi-an. Si Ji Sung Yi ay nagulat at nanatili sa kinatatayuan niya habang nakatingin kay Kim Yi-an. Ngunit muli siyang hinalikan ni Kim Yi-an. Kinabukasan, sinubukan ni Ji Sung Yi na tanungin si Kim Yi-an kung may naalala siya sa nangyari kagabi. Nagpanggap si Kim Yi-an na lasing siya noong gabi at wala siyang matandaan. Dumating sina Choi Hana at An Chanyang para maging love guru ni Ji Sung Yi. Inakala ni Ji Sung Yi na ang ginawa ni Kim Yi-an kagabi ay dahil sa kawalan ng kontrol matapos malasing ng sobra. Pagkatapos ng lahat, ang pag-unlad ng pagmamahalan ay sa isang lalaking mas bata sa kanya ng ilang taon ay hindi madali. Hindi maiwasang isipin ni Ji Sung Yi na kung magiging magkasama sila ni Kim Yi-an, kailangan niyang magbihis ng cute para sa kanilang date. Kailangan din niyang mag-aral ng modernong wika ng mga kabataan para magkaroon ng parehong pananaw kay Kim Yi-an. Nakita ni Choi Hana ang nasa isip ni Ji Sung Yi. Tinukso niya ito na kung may gusto talaga siya kay Kim Yi-an, mas mabuting subukan muna nilang mag-date. Masayang nag-usap at nagtawanan ang tatlo. Sa kabilang dako, si Kim Yi-an na nakaupo sa likod ng bar counter ay malungkot na malungkot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Ji Sung Yi. Habang pauwi ang tatlo, nakita nila ng personal ang isang sikat na personalidad. Kamakailan, nag-video sila sa tabi ng kalsada. Balita na malaki ang kinikita ng mga sikat na online personalities. Ginagaya ito ng mga tao sa komunidad na ito at nagsimula ng mag-video. Isang ina sa group chat ng mga nanay ay nag-post ng video na nakakuha ng maraming likes at followers. Binati siya ni Ji Sung Yi, ngunit ang ina ay may halo-halong emosyon. Dahil sa ilalim ng video, may maraming malisyosong komento na seryosong nakaapekto sa damdamin ng bata. Kaya, nagmakaawa siya kay Ji Sung Yi na irekomenda siya sa isang abogado para magsampa ng kaso laban sa mga taong nagbigay ng mga malisyosong komento. Dinala ni Ji Sung Yi ang ina sa law office ni Cha Hyun Woo. Iangat mo ang puwit ng mas malakas pa. Napag-alamang si Cha Hyun Woo ay nagre-record din ng video para sa promosyon. Ipinaliwanag ni Ji Sung Yi sa ina na hindi naman ganoon si Cha Hyun Woo, kaya dapat siyang magtanong ng walang pag-aalinlangan. Dito sinabi ng ina ang kanyang problema. Pagkatapos ihatid ang ina, umuwi
Umuwi sina Ji Sung-yi at Cha Hyun-woo nang magkasama. Naalala ni Ji Sung-yi ang eksena sa law office. Hindi siya mapigilang tumawa. Pagkatapos niyang tumawa, taimtim na inanyayahan siya ni Cha Hyun-woo na magtrabaho sa kanyang opisina. Sinabi niya na naiintindihan siya ni Ji Sung-yi at matutulungan siyang protektahan ang kanyang kliyente. Matapos mag-isip, pumayag si Ji Sung-yi sa alok ni Cha Hyun-woo. Dahil sa tuwa, inanyayahan siya ni Cha Hyun-woo na kumain. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, pareho silang nalasing ng kaunti. Sinabi ni Cha Hyun-woo kay Ji Sung-yi na pareho silang dumaan sa diborsyo at ang bahay na tinitirhan niya ngayon ay ang dating bahay nila noong bagong kasal pa sila. Sa kaarawan ng kanyang asawa, sinabi niyang nag-overtime siya. Nang maglaon, nalaman niya na ang kanyang asawa ay naglakbay kasama ang kanyang kabit. Labis na naunawaan ni Ji Sung-yi ang sitwasyon ni Cha Hyun-woo. Naisip niyang kaawa-awa din siya. Ngunit, sinabi ni Cha Hyun-woo na naka-move on na siya mula sa sakit. Ngayon, hindi na siya naniniwala sa pag-ibig. Nang makabalik sila sa residential area, naglaro ang dalawang lasing sa playground na parang mga bata. Hindi sinasadyang naipit ni Cha Hyun-woo ang kanyang braso sa rehas. Niyakap siya ni Ji Sung-yi at sinubukan siyang hilahin palabas, ngunit dahil sa hindi inaasahang pagkakamali, naging intimate ang posisyon nilang dalawa. Habang nakatinginan sila, pareho silang nakaramdam ng kaunting kilig. May tiwala ka ba na hindi ka magsisisi bukas? Nang magising si Cha Hyun-woo, natagpuan niya ang sarili sa bahay ni Ji Sung-yi at nakasuot siya ng pink na pajama ni Ji Sung-yi. Naalala niya ang nangyari kagabi at nagulat siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Napansin ni Ji Sung-yi ang pagiging balisa ni Cha Hyun-woo at hindi niya maiwasang matawa. Sinabi niya kay Cha Hyun-woo na nagsuka siya kung saan-saan kagabi at hindi pa tuyo ang kanyang damit. Kailangan pa niyang maghintay ng kaunti. Lubos na nahihiya si Cha Hyun-woo. Sinabi niya na babalik siya para kunin ang kanyang damit kapag tuyo na ito. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at tumakbo papasok sa kanyang bahay. Nagulat siya nang pagbukas niya ng pinto. Nakita niya ang mga magulang ni Ji Sung-yi na bumibisita sa kanilang anak. Isang estranghero na nakasuot ng pajama ni Ji Sung-yi ang lumabas mula sa bahay. Sino man ang makakita ay mararamdaman na may hindi normal na relasyon. Hinarang ng mga magulang ni Ji Sung-yi si Cha Hyun-woo at nagtanong. Pagkatapos malaman ang sitwasyon ng pamilya, trabaho, at edad ni Cha Hyun-woo, tinanggap nila siya bilang kanilang manugang. Inimbitahan pa nila siya sa ika-negatibo 6 na kaarawan ng ina ni Ji Sung-yi. Hindi na kinaya ni Ji Sung-yi na makita ito. Inihatid niya si Cha Hyun-woo sa labas at humingi ng paumanhin sa abala. Sinabi rin niya na hindi na kailangan pang pumunta ni Cha Hyun-woo sa birthday party. Ngunit, naisip ni Cha Hyun-woo na hindi dapat sayangin ang kabaitan ng mga nakatatanda. Nangako siya na darating siya sa party sa tamang oras. Nang makauwi si Ji Sung-yi, kinailangan niyang harapin ang mga tanong ng kanyang mga magulang. Mabuti na lang at lumipat ang atensyon ng kanyang ina sa hindi pinahintulutang pag-uwi ni Jae Eun-gyo. Nang matapos sa trabaho si Cha Hyun-woo, nakasalubong niya ang isang lasing na lalaki na may dalang baukwet ng sariwang bulaklak. Pinagbuksan niya ng pinto ang lalaki at sabay silang pumasok sa elevator. Inakala niya na may magandang nangyari sa lalaki, ngunit hindi niya alam na ang lalaking ito pala ang ex-husband ni Ji Sung-yi. Nakatanggap si Jae Sung-yi ng text message mula sa kanyang ex-husband. Para hindi maapektuhan ang kanyang mga magulang, itinulak niya ang kanyang ex-husband patungo sa hagdan. Sinabi ng kanyang ex-husband na hiwalay na sila ng kabit at naunawaan na niya ang kabutihan ni Ji Sung-yi. Kaya, nagmakaawa siya kay Ji Sung-yi na bigyan siya ng pagkakataon na magbago. Binalaan ni Ji Sung-yi ang kanyang ex-husband na hindi na sila magkabalikan at kung patuloy siyang manggugulo, hindi niya ito palalampasin. Ngunit ang kanyang ex-husband ay hindi nagsisi. Pumunta siya sa birthday party ng ina ni Ji Sung-yi at sinabi sa receptionist na siya ang asawa ni Ji Sung-yi. Nang dumating si Cha Hyun-woo sa party, nakilala niya na ang lalaki ay ang lasing na lalaki kagabi. Inakala niyang nagkabalikan na si Ji Sung-yi at ang kanyang ex-husband, kaya kinuha niya ang regalo at tahimik na umalis. Lumuhod ang ex-husband ni Ji Sung-yi sa harap ng kanyang mga magulang at humingi ng tawad. Umaasa siyang bibigyan siya ng dalawa ng pagkakataon na magbago. Naawa ang mga magulang ni Ji Sung-yi. Pinayuhan nila si Ji Sung-yi na huwag nang magtanim ng galit sa mga nakaraang pagkakamali. Bihira daw ang nagsisisi at nagbabago. Sobrang galit si Ji Sung-yi. Nang sasabihin na niya ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok si Cha Hyun-woo. Tinuring ng dalawang lalaki ang isa't isa bilang kalaban sa pag-ibig. Pareho silang nagsikap na magpasikat sa harap ng mga magulang ni Ji Sung-yi. Ang mga magulang ni Ji Sung-yi ay parang pumipili ng produkto. Ikinumpara nila kung sino sa dalawa ang mas may magandang kondisyon at mas bagay kay Ji Sung-yi. Hindi na nakapagpigil si Ji Sung-yi. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na naghiwalay sila ng kanyang ex-husband dahil nagtaksil ito. Nang malaman ng mga magulang ni Ji Sung-yi na nagdusa ang kanilang anak at nakita nila ang walang hiya na lalaking iyon na bumalik pa para magmakaawa, agad silang nagalit. Sinuntok nila ang walang hiya na lalaking iyon. Tinulungan ni Jae Eun-gyo o si Cha Hyun-woo na kunin ang lubid. Binaliwala ni Ji Sung-yi ang komedya. Tahimik siyang umiinom ng alak mag-isa. Nang bumalik si Cha Hyun-woo na may dalang lubid, niyakap ng mga magulang ni Ji Sung-yi ang kanilang dalawang anak na babae at humingi ng paumanhin. Sinisi nila ang kanilang sarili dahil hindi nila naisip ang pananaw ng kanilang anak na babae. Bumalik sa dati ang pamilya. Matapos ang party, bumalik sa kanilang bayan ang mga magulang ni Ji Sung-yi. Naunang umalis si Jae Eun-gyo na may dalang lubid. Sadyang binigyan niya ng private space sina Ji Sung-yi at Cha Hyun-woo. Humingi ng paumanhin si Ji Sung-yi kay Cha Hyun-woo. Pakiramdam niya ay
napahiya siya at nagreklamo din na masama ang panlasa niya sa lalaki. Hindi lang siya niloko, ngunit nagkaroon din siya ng problema. Walang ano-ano, nasabi ni Cha Hyun-woo na ang mga lalaking iyon ay hindi naiintindihan ang kabutihan ni Ji Sung-yi. Pagkasabi niya nito, biglang naging awkward ang atmosphere. Sinadya ni Ji Sung-yi na baguhin ang usapan. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang bata na nakasakay sa bisikleta. Hindi inaasahang halos mabangga si Ji Sung-yi. Mabilis na niyakap siya ni Cha Hyun-woo at inikot ang kanyang katawan. Niyakap ni Ji Sung-yi si Cha Hyun-woo at malinaw niyang narinig ang pagtibok ng kanyang puso. Kinabukasan, sinamantala ni Jae Eun-gyo ang kanyang bakanting oras para ihatid si Seok Jin-ho sa paaralan. Malakas na tinawag ni Seok Jin-ho si Jae Eun-gyo na nanay sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi maintindihan ng tatlong nanay sa grupo. Maliwanag na si Ji Sung-yi ang nanay ni Seok Jin-ho. Bakit may isa pang nanay? Pagkatapos mag-isip at mag-usap, naghinala sila na ang dalawang nanay ni Seok Jin-ho ay magkasintahan. Inakala nila na pagkatapos magpakasal ang dalawa, pinalaki nilang magkasama si Seok Jin-ho. Ang isa sa mga nanay ay nagpanggap na matuwid. Hindi niya matanggap na sa komunidad ay mayroong isang uri ng tao na nagpakalat ng chismis sa grupo na si Ji Sung-yi ay bakla. Si Cha Hyun-woo, na abalang-abala, ay hindi alam kung paano ipapaliwanag ang halik noong nakaraan. Matapos makita ang mensahe sa grupo, naalaala niya ang matalik na kilos ni Sung-ji at Seok Jin-ho. Hindi niya inaasahan na maniniwala siya sa chismis. Siya ay nag-aalala na masaktan si Sung-ji dahil sa chismis, kaya lihim siyang kinausap si Sung-ji. Sinabi niya na siya ay napakabukas at kayang tanggapin ang lahat ng uri ng pag-ibig at umaasa na si Sung-ji ay maging komportable sa harap niya. Noong una, hindi maintindihan ni Sung-ji ang ibig sabihin ni Hyun-woo. Hanggang sa ipinakita sa kanya ni Choi Han na ang mensahe sa grupo, saka lamang naintindihan ni Sung-ji ang ugat ng pangyayari. Sina Hana at An Chan-yang. Nagtanong si Kim Yi-an kay Cha Hyun-woo kung paano tutulungan si Ji Sung-yi gamit ang batas. Seryosong kinuha ni Hyun-woo ang kanyang cellphone at nagsimulang magbilang ng oras. Sinabi niya na ang bayad sa legal na konsultasyon ay 150,000 won kada oras at magsisimula itong magbilang ngayon. Nang marinig ang bayad, takot na hinatid ni Sung-ji ang dalawang kaibigan. Pagkaalis ni na Choi Hana at An Chan-yang, taos pusong nagbigay ng payo si Hyun-woo kay Sung-ji. Sinabi niya na si Jae Eun-gyo ang unang humiling sa kanya na magpanggap na ina, kaya dapat muna niyang tanungin si Eun-gyo bago magpasya kung paano haharapin ang problema. Pakiramdam ni Sung-ji ay makatuwiran ang sinabi ni Hyun-woo. Kinaumagahan, tinanong niya si Eun-gyo kung gusto nitong ipagpatuloy niya ang pagiging ina o ano. Sabi ni Eun-gyo, madalas na siyang sunduin at ihatid ng kanyang ina sa paaralan, kaya hindi na kailangan pang magpanggap ni Sung-ji na ina. Matapos maintindihan ang iniisip ng bata, kumilos si Ji Sung-yi. Sa tulong ni na Choi Hana at An Chan-yang, nagsuot siya ng mararangal na damit, nagdala ng branded na bag ni Seok Jin-ho at lumabas sa harap ng tatlong ina. Marangal niyang pinatunayan na siya ang tiyahin ni Jae Eun-gyo at ang ina ni Eun-gyo ang kanyang tunay na kapatid. Umaasa siya na hindi na sila magkakalat ng mga walang basihang chismis sa hinaharap upang maiwasan ang pinsala sa reputasyon ng iba. Ang tatlong ina ay nahiya at nakonsensya matapos malaman ang katotohanan. Hindi sila makatingin ng diretsyo kay Sung-ji. Pagkatapos maayos ang mga problema, bumalik si Sung-ji sa trabaho tulad ng dati. Habang inaayos niya ang mga kaso ng diborsyo kamakailan, nag-isip siya kung bakit dumarami ang bilang ng mga nagdidiborsyo. Noong una, naisip niya na ang kanyang paghihiwalay ay hindi karaniwan. Ngayon, natuklasan niya na maraming tao ang naghihiwalay sa iba't ibang dahilan. Tinanong niya si Cha Hyun-woo, sa hinaharap may pipiliin bang magpakasal ulit? Si Hyun-woo, na nagkaroon ng bigong kasal, ay walang balak na magpakasal ulit. Nagtanong pa si Sung-jae, kung gayon, may magmamahal pa ba? Sensitibong tinanong ni Hyun-woo, gusto mo bang umibig, Ji Sung-yi? May nararamdaman ka ba kay Kim Yi-an? Naaantig din siya na si Yi-an ay napaka-elegante. Nang marinig niya na si Yi-an ay 20 taong gulang pa lang, at medyo bata pa, napabuntong hininga si Hyun-woo sa relief. Upang maitago ang kanyang nararamdaman, inutusan niya si Sung-ji na ayusin ang mga file. Inabot ni Ji Sung-yi ang mga file sa kabinet, ngunit hindi sinasadyang nahulog niya ang isang tumpok ng mga file. Nagkatinginan silang dalawa, nagkaroon ng damdamin, ngunit mabilis na iniwas ang kanilang mga mata upang itago ang awkward na sandali. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa law office. Siya pala ang karaniwang mayabang na ina ni Kim Yi-an na tinaguri ang Diyosa sa grupo ng mga nanay. Nag-atubili ang ina ni Yi-an at sa wakas ay sinabi ang dahilan ng kanyang pagpunta. Nagpasya siyang magdiborsyo at pumunta sa Cha Hyun-woo para tanggapin ang kanyang diborsyo. Sa harap ng pagtataka ni Sung-jae, dahan-dahang ikinuwento ng ina ni Yi-an ang lahat. Dati, ang ina ni Yi-an ay empleyado rin ng isang malaking kumpanya, ngunit pagkatapos magpakasal, dahil sa pamilya, nagpasya siyang mag-resign. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay masyadong makapangyarihan at karaniwang hindi siya iginagalang. Palagi siyang minamaliit at pinagtatawanan. Isang beses, habang nasa grocery store ang mag-asawa, kahit anong gustong bilhin ng ina ni Kim Yi-an, tinatanggihan at pinupuna siya ng kanyang asawa. Ang eksenang ito ay nakita ng mag-asawang Choi Hana. Hinangaan ng ina ni Yi-an si Hana dahil patuloy itong nagtatrabaho kahit buntis. Ang paghanga na ito ay dahan-dahang naging inggit na naging dahilan kung bakit niya palaging inaasinta si Hana. Nang makita mismo ni Hana ang pagtrato ng kanyang asawa sa kanya, naintindihan niya na ang karaniwang kayabangan ng ina ni Yi-an ay para lamang itago ang kawalan ng tiwala sa sarili dahil wala siyang posisyon sa bahay.
Noong weekend, isinama ng ina ni Kim Yi-an ang kanyang anak para mamili. Habang nagtatanong siya tungkol sa iba pang mga produkto, bigla niyang narinig ang isang empleyado na sinisisi si Ian. Mabilis siyang tumakbo upang tingnan at nakita niya ang mga produkto na nakakalat sa sahig at si Ian ay nakatayo sa tabi. Sinisi agad ng empleyado si Ian nang walang pag-aalinlangan. Patuloy silang nagtalo. Pagkatapos mag-park, dumating ang ama ni Ian. Nang makita niya ang eksena, sinisi niya agad ang kanyang asawa dahil hindi nito binabantayan ang kanilang anak at hiniling sa kanya na humingi ng tawad. Nagkataon na nakita rin ni Ji Song-gi, Choi Ha-na at An Chan-yang ang eksenang ito. Tatlo silang kumampi sa ina ni Ian at mariing hiniling na tingnan ang Ki. Dahil sa pressure, napilitan ang empleyado na tingnan ang kamera. Ipinakita sa kamera na ibang tao ang nakabangga sa mga produkto at hindi si Kim Yi-an. Hiniling ng tatlo sa empleyado na humingi ng tawad sa ina ni Ian, ngunit naging matigas ang empleyado at hindi bumuka ang bibig. Hiniling naman ng ama ni Ian sa kanyang asawa na huwag nang gumawa ng gulo. Pagkatapos ng insidenteng ito, ganap na nakita ng ina ni Ian ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Nakita rin niya ang tatlong kababaihan na tinulungan siya bilang mga kaibigan. Humingi siya ng tawad kay Choi Ha-na dahil sa kanyang dating pag-ugali at humingi rin siya ng tulong kay Ha-na. Lumalabas na ang kanyang asawa ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit kamakailan ay natuklasan din ng ina ni Ian na mayroon siyang mga palatandaan ng panloloko na matagal na niyang napapansin. Pero matagal nang hindi niya mahanap kung sino ang kabit. Iminungkahi ni Choi Ha-na na pumunta ang ina ni Kim Yi-an sa law office at humingi ng tulong kay Cha Hyun-woo at Ji Song-yi para sa kanyang diborsyo. Para makakuha ng ebidensya ng panloloko ng ama ni Ian, maingat na sinubaybayan ng grupo ni Song-ji ang kanyang mga galaw. Sa wakas, nakuhanan nila ng litrato ang ama ni Ian na magkahawak kamay na pumasok sa hotel kasama ang isang babae. Sa tiyak na ebidensya, formal na nagsampa ng diborsyo ang ina ni Ian. Matapos maayos ang bagay na ito, nakatanggap ng tawag si Song-ji mula sa real estate agent. Lumalabas na matagal na niyang inilagay ang kanyang bahay sa merkado. Nais niya talagang ibenta ang bahay at umalis doon. Sa panahong ito, patuloy na may mga taong dumarating upang tingnan ang bahay. Nang malaman ito ni Hyun-woo, nataranta siya. Matagal nang gusto ni Cha Hyun-woo si Ji Song-gi, kaya ayaw niyang umalis si Song-ji. Matapos mag-atubili ng ilang sandali, pinindot ni Hyun-woo ang doorbell sa bahay ni Song-ji. Bago pa siya magsalita, sinisi na siya ni Song-ji. Narinig ni Song-ji mula kay Bae Seong-tae na sinabi ni Hyun-woo sa mga taong tumitingin sa bahay na tumutulo ito, mamasa-masa at hindi maganda ang soundproofing. Sinabi pa niya na ang dalawang pamilya sa palapag na ito ay naghiwalay na at masama ang feng shui. Ang mga salitang ito ay nagpaalis sa mga tumitingin sa bahay. Matapos siyang singilin, mayabang na sinabi ni Song-ji na hindi mahalaga kung sinira ito ni Hyun-woo dahil may tao nang nakatingin sa bahay. Nagpanik si Hyun-woo at sa pagmamadali, nasabi niya ang nasa puso niya, sana manatili ka dito magpakailanman. Ayaw ni Cha Hyun-woo na umalis si Ji Song-gi, kaya sa pagmamadali, umamin siya ng kanyang damdamin kay Song-ji. Dahil gusto niya si Song-jae, nakiusap siyang manatili siya. Hindi inakala ni Song-ji na gusto siya ni Hyun-woo. Hindi niya namalayan na isinara niya ang pinto. Nag-iisip kung ano ang sinabi ni Hyun-woo. Matapos kumalma, binuksan niya ulit ang pinto. Sinabi niya na masyadong biglaan ang lahat at kailangan niya ng oras para mag-isip. Napagtanto rin ni Hyun-woo na biglaan ang kanyang pag-amin at pumayag siyang bigyan si Song-ji ng oras na mag-isip. Nagulo ang isipan ni Song-ji. Matapos ang kanyang paghihiwalay dahil sa panloloko ng kanyang dating asawa, ang kanyang pinakamalaking hangarin ay ibenta ang bahay at umalis doon upang magsimula ng bagong buhay. Ngayon, may interesado nang bumili ng bahay. Sa loob ng 2 buwan, maaari nang magbayad ng deposito. Ngunit ang pag-amin ni Cha Hyun-woo ay nag-iwan kay Ji Song-gi na hindi alam ang gagawin. Pinilit niya ang kanyang sarili na manatili sa kanyang pananaw na walang makakapigil sa kanyang umalis. Inikayat ni Seok Jin-ho si Song-ji na sumama sa kanya sa Amerika. Sinabi niya na dati nang gusto ni Song-ji na mag-aral ng wika at ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Walang balak si Song-ji na pumunta sa ibang bansa. Gusto niyang magpatuloy sa paghahanap ng ibang paraan. Hindi sinasadyang narinig ni Jae Eun-gyo ang usapan ng magkapatid. Kinabukasan, habang hinahatid ni Song-ji si Eun-gyo sa paaralan, nagkasalubong sila ni Hyun-woo sa hallway. Inila ni Eun-gyo si Song-ji sa isang kamay at si Hyun-woo sa kabilang kamay. Sinabi ng bata na mukha silang isang pamilya na may 3 miyembro at nakiusap kay Song-ji na manatili at huwag pumunta sa Amerika. Labis na nagulat si Hyun-woo. Akala ni Cha Hyun-woo na nagpasya si Ji Song-gi na pumunta sa Amerika, kaya patuloy niya itong tinatanong kung gusto niya talagang umalis. Nang marinig ni Jae Eun-gyo ang dalawa na nag-uusap tungkol sa paksang ito, umiyak siya ng malakas. Ayaw niyang iwanan ang kanyang mga kaibigan at gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral doon. Lubos na nahirapan si Song-ji na aliwin si Eun-gyo. Ang hindi inaasahan, nang sunduin ni Seok Jin-ho si Eun-gyo mula sa paaralan sa gabi, natuklasan niyang nawawala si Eun-gyo. Nag-aalala ang magkapatid na hinanap si Eun-gyo. Habang naghahanap sila, nakatanggap si Song-ji ng tawag mula kay Hyun-woo. Sinabi niya na nasa law office si Eun-gyo. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa doon. Doon, sinabi ni Eun-gyo ang totoo. Narinig niya na ang propesyon ng abogado ay tumutulong sa mga tao na malutas ang mga problema, kaya umasa siya na
na makakaisip si Cha Hyun-woo ng paraan upang manatili siya. Ang mga salita ng bata ay nagpagulo kay Seok Jin-ho na nag-alala lamang sa kanyang karera at hindi kailanman nagtanong tungkol sa iniisip ni Jae Eun-gyo. Matapos humingi ng tawad kay Eun-gyo, dinala niya ito sa bahay. Pagkatapos, ibinigay ni Ji Sung-yi ang kanyang resignation letter kay Kim Yi-an. Kapag nakahanap na siya ng angkop na empleyado, formal siyang magre-resign. Matigas ang ulo ni Song-ji na umalis. Si Yi-an ay naglakas loob din na umamin. Gusto niya si Song-jae, ngunit sa kasamaang palad ay nawala niya ang pagkakataon dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Alam na ni Song-ji na gusto siya ni Yi-an. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghihintay ng tamang oras, dahil ang ilang tao ay pumasok na sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Sa pag-alam niya sa kanyang sariling damdamin, dahil may gusto na si Ji Song-yi sa iba, nalungkot si Kim Yi-an. Ngunit ang tao ay laging lumalago sa pagkawala. Nais niyang makahanap si Song-ji ng magandang pag-ibig. Sinabi niya na sa hinaharap kung makakita ulit siya ng gusto niya, magiging proactive siya. Nakipagkita si Song-ji kay Cha Hyun-woo at sinabi niya na gusto niya rin ito. Napakasaya ni Hyun-woo at inaya niya si Song-ji na makipag-date kinabukasan. Gusto niyang formal na umamin kay Song-ji. Kinabukasan, pumunta si Song-ji sa restaurant na may magandang kalooban. Ngunit, nakita niya si Hyun-woo at ibang babae na nagtatawanan. Hawak pa ng babae ang kamay ni Hyun-woo. Akala ni Song-ji ay may dalawa ng karelasyon si Hyun-woo, kaya nilapitan niya ito at sinuntok. Hindi lang niya ito sinisi sa pagtataksil. Ngunit ang totoo, ang pagsuong at pagkonfronta ay ilusyon lamang. Nang matuklasan niyang naloko siya, nagtago siya tulad ng isang pagong at ayaw nang makita si Cha Hyun-woo. Hindi makontak ni Hyun-woo si Ji Song-yi, kaya tumakbo siya sa coffee shop para hanapin si Kim Yi-an. Nang makita ni Yi-an na nagtatago si Song-jae, nagsinungaling siya na natapos na ni Song-ji ang kanyang resignation process at hindi rin niya alam kung nasaan si Song-ji. Nang aalis na si Hyun-woo, isang babae ang tumawag sa kanya. Lihim na nanood si Song-ji at napansin niya na ang taong iyon ay ang babaeng nakita niya kasama si Hyun-woo noong gabing iyon. Nasasaktan si Song-ji at gusto niyang bilisan ang pagbebenta ng bahay at umalis na. Ang hindi inaasahan, ang mag-asawang balak sanang bumili ng bahay. Kanselado ang plano dahil sa panloloko ng babae sa mag-asawa. Nalito ang unang plano. Para kumita, napilitan si Ji Song-yi na magpatuloy sa pagtatrabaho sa law office. Tinanong siya ni Cha Hyun-woo kung saan siya nagpunta sa nakalipas na 2 araw. Ang ugali ni Song-ji ay napakalami. Ang kanyang mga salita ay may tinik na malinang nagalit siya. Hindi maintindihan ni Hyun-woo kaya tinanong niya kung bakit siya galit. Tinanong niya kung nakita ba niya siya kasama ang ibang babae noong gabi ng date nila. Ayaw makinig ni Song-jae, ngunit nagpaliwanag si Hyun-woo. Ang babae noong gabing iyon ay ang dating asawa ni Hyun-woo. Gusto ng kanyang dating asawa na sumali sa palabas na Divorced People's Express Train. Noong una, ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil sa panloloko ng kanyang dating asawa. Ngayon, gusto niyang itago ang bagay na ito sa palabas, ngunit nag-aalala siya na hindi matutuwa si Cha Hyun-woo kapag nalaman niya. Kaya naman, espesyal siyang pumunta kay Hyun-woo para sabihin sa kanya at umaasa na hindi siya magagalit. Tungkol naman sa pagkikita nila sa coffee shop, hindi talaga siya pumunta doon para hanapin si Hyun-woo, kundi dahil sa may-ari ng shop. Kamakailan, naging tanyag si Kim Yi-an sa internet. Maraming palabas ang nag-aagawan na imbitahin siya. Ang dating asawa ni Hyun-woo ay espesyal na pumunta doon para makita siya ng personal. Matapos maunawaan ang lahat, nalaman ni Ji Song-yi na nagkamali siya sa pagkakaintindi kay Hyun-woo. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya nagtiwala kay Hyun-woo dahil sa kanyang mga nakaraang sakit. Naghalikan silang dalawa sa daan. Nagpa siya ang dalawa na magsimula ng isang bagong buhay na para sa kanila lamang. Hindi nagtagal, ibinalik ni Seok Jin-ho si Jae Eun-gyo sa Amerika. Matapos hatid ang mag-ina, hindi makapaghintay si Ji Song-yi na makipag-date kay Cha Hyun-woo. Naglalaro sila sa kama nang biglang bumalik si Jin-ho kasama si Eun-gyo. Mabilis na nag-ayos ang dalawa para pakinggan ang dahilan ng pagbabalik ni Jin-ho. Sabi ni Jin-ho, gusto niyang makasama si Eun-gyo at ang pamilya. Sa panahong ito ng pagbabalik, labis niyang na-enjoy ang pakiramdam ng pagkakaroon ng mga kamag-anak sa tabi niya, kaya nagpasya siyang manatili sa Korea. Yumakap si Song-ji sa kanyang kapatid. Mula ngayon, ang lugar na ito ay ang magiging bahay ng magkapatid. Nag-organisa ang magkapatid ng isang salu-salo para sa kanilang mga kaibigan. Nag-video call din si Choi Han na nakatatapos lang manganak. Matapos makapagpahinga ng sapat, ipapadala niya ang mga bata para makita ang mga kaibigan. Masayang-masaya si Ji Song-yi na sinusubuan siya ni Cha Hyun-woo. Ipinapakita ng dalawa ang kanilang pagmamahal na parang walang tao sa paligid nila. Sa tabi niya, mayroon siyang mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan at lubos na nasiyahan si Song-ji. Bawat isa ay namumuhay ng normal. Ang mga ordinaryong tao tulad nila ay nagkikita at nagkakilala. Ang mga araw sa hinaharap ay hindi na magiging ordinaryo. Matatapos na ang pelikula at ito na lang muna sa araw na ito. Inaanyayahan ang lahat na mag-like at mag-comment. I-follow ako para mapanood ang mga mainit na pelikula. Araw-araw, mag-check in sa channel ko para laging masaya buong araw. Bye-bye!